dyan mga kaboses ng masa, Liza's Mags, may bago na namang issue. Ex-President Rodrigo Duterte may ilalabas nga raw na baho tungkol sa kabilang palasyo. Mga Marcoses, nanginginig na daw sa takot. Miss Maharlika may mga ibinunyag. At mga netizens, todo naman ang pagbibigay ng kanilang mga suporta. Aniya, Maharlika, pasabugin mo na ang lahat ng alam mo para matapos na ang lahat. Marami lang makikisabay. Don't give any chance to this government to get back at you. The sooner you act, the better. Marami pang sasawsaw. Ingat lang. As an OFW, we support you, Madam Maharlika. Salamat sa buhay mo at nalalaman namin ang mga katiwalian sa gobyerno, lalo na sa pulburon na binuto nating presidente. I salute to your courage act. Huwag ka papatinag sa mga bashers, lalo na sa mga bayaran na vloggers, kasi binayaran sila para sirain ang mga DDS vloggers para tumahimik at sila na lang ang maiwan, magsabi kung ano-anong kasinungalingan. Keep up the good work at ang taong bayan ay nasa likuran ho ninyo. Maharlika, palangga, ikaw ang buhay na hero. Itinataya mo ang iyong buhay para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Laban lang, lagi din ako nakasupport sa inyo. This is like I am watching a thriller series full of info, suspense, entertainment, and psychological realities. The best ka talaga, Ma'am Maharlika. Sana katulad mo ang karamihang Filipino para umayos naman ang bansang ito. Kaya ingatan ka nawa ng Diyos at sana lahat ng pangarap mo sa Pinas ay magkatotoo. Para naman, mapis ka na rin. Sana rin di ka na tumanda na ganyan ka pa rin na nagkikriticize sa government. You have done enough para sa bansang Pilipinas. Knowing President Duterte, how he plays his answers for 6 years, he cleverly knows it what his words. Maharlika, challenge to Philippines Congress is the greatest of all time. Sino kaya ang may lakas ng loob na kakasa? Sa palagay ko, ang sino man dyan sa Congress ang makapag-file ng resolution calling for investigation on this issue ay di nyo na kailangang gumastos sa 2025 election. Kasi taong bayan na mismo ang magbubuhat sa inyo para ibalik dyan sa Kongreso. Champion ka talaga, Miss Maharlika. At heto't panoorin natin ng buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! Okay, bonjour, sabi ni Luisa Di Torres. Actually, yung live ni press conference ni Pangulong Duterte ay na-inform ako ahead of time. Okay, na-inform ang Alindog ahead of time. Actually, sabi 8 o'clock, 8 ba? Ng 8 sa Pilipinas, 7 or 8. So, pero na-delay. At na-inform ako na ay i-record na lang. Okay? So, ang exact message sa akin sa press ko na yan, mga hitad, para lang magkaalaman tayo ng bonggang-bongga. Mukhang nagsasaya ngayon ang palasyo ng mga ahas doon sa statement ni Pangulong Duterte. Tahi ka lang sandali lang. Okay. Ito eksaktong word. Okay? Okay, sabi niya. Sabi nung palangga ko, okay, merong, 7 p.m. pala. May 7 p.m. press con tonight daw si Digong. Okay? Kilala to ni Digong eh. Nag-message sa akin, hello, palangga. Tapos sabi ko, iabangan natin. Sabi ko, ay, sana ilabas niya na. Ha, ha, ha. Okay? Tapos ngayon, nasagot ng palangga ko, haha, oo, naloloka na sila. Okay? So ngayon, sabi ko pa nga, yes, pinagbibitangan na tayo na ang makabagong destabilizer. Sabi ko, naalindog lang naman ng armas. So yun yung conversation namin itong
BFF ni PRRD. Marami siyang BFF. Alright? So ngayon, pahiga-higa na ako ng bonggang-bongga nun. Sabi ko, okay. Sabi ko, nag-press ko na ba si Digong? Ang sabi dito, i-record na lang daw. Tapos ito, exacto kong word. Sabi ko, mas maganda. Baka ano na naman masabi niya. Ha, ha, ha. Ganun kami mag-usap. Okay, private conversation to. Sabi ko dun sa kausap ko, mas maganda. Baka ano na naman ang masabi niya. Ha, ha, ha. Tapos sabi ng, ng BFF niya, buwahaha din ang sagot. Sabi ko, dapat talaga i-record. Sabi ko, di kasi mapigilan yung ngangabels ng Lolo Digong natin. Sabi ko, parang tayo lang yan. Sabi ko, ganon. Okay? Tapos sabi ko pa nga, okay, may common denominator talaga tayo. Okay? Tapos may sinend sa akin na mga journalist na nabanggit ako about Pulburon video. Okay, let's talk about Pulburon video. So I'm so happy. Gusto kong congratulate ang lahat na nagko-comment sa aking video at lahat ng mga nanonood. Maraming salamat po kasi because of you na mailalagay na sa bokabularyo ng Pilipinas ang salitang pulburon para hindi masyadong harsh. 'Di ba? Pag sinasabing ay nagpupulburon yung presidente. So parang pag narinig ng ibang lahi, hindi pangit tignan. Okay. So pag-usapan natin yung press con. So pinanood ko at ang pag-uusapan natin yung pinaka, by the way yung mga nagtanong doon, yung iba, mga palangga, bago naman kayo magsalang doon sa press con, sana naka-ready na yung mga tanong para naman hindi masayang yung time. Yung pinaka-end part ng question and answer ng Q&A doon, wala lang. So next time, as a journalist, journalist man, yung lahat ng nagtanong doon, I don't know, pag-aralan nyo yung mga katanungan ninyo, okay? Pero dito tayo focus sa tanong ni Palangga. Play natin para makareact tayo at para masagot ko ang issue ng pulburon. To. Dali. Wala eh. Okay. Ay, ba't ganyan? Patapos na yun, tira. Dito tayo sa... Okay. Ay, ba't ganyan lumalabas, Leche? Sorry. Pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-aano ng pulburon, yung isyong pulburon. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can see that hindi lang leader lang. Leader dito, maraming mayor dito nagpo-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay? Yes, Ara. Patulan to, pero okay. Kanina right. Sinulat natin. Okay, mga palangga, handa na ba ang Magic Wand di Maharlika? Number 1, okay, ang reporter, vlogger Maharlika in social media, sikat ngayon ang sinasabi niya na may video daw. Siya na si BBM ay nag-aano. Okay, dito sa reporter, hindi man ako magalit sa imo dong. Hindi ko kinlaim na nasa akin yung video, okay? So I did not say na hawak ko ang video. Wala akong sinabi na hawak ko ang video, mga palangga. At pa-play natin to sa tamang panahon. Wala akong sinabing ganyan. So maaari na pick up niya sa ibang mga
vlogger, syempre kapag nagsalin lahi na yung mga salita, minsan iba. But that's okay, palangga. So, yan lang number 1 kung i-clear. Tapos sabi niya, ni reporter, may sinabi daw siya na si BBM nag-aano. Oh, kaya, ang sinabi ko, nagsisinghot. Nagsisinghot. Diba? You have to be straightforward, palangga. Kasi hindi maintindihan, parang nagmamasturbate o kung ano. Nagpupulburan habang nagtitikol daw, sabi ni may si Rayster kahapon, comment niyan. So you have to be very clear. Nag-aano daw siya. Ano nag-aano? Naliligo or what? Be specific. Okay? Then, sorry palangga, yung sa reporter, okay, friends tayo palangga. Pero have to i-clarify muna yung mga tanong. At sabi niya, nag-aano daw ng pulburon ang nagbibigay daw si Justice Secretary. Si Boying Remulla na ngayon ay nakaratay at inaaratay. Okay, wala pa ako sinabi na 100% na si Remulla ang nag-aabot. Diba? I believe, binanggit ko yan na dahil sa anak niya, diba, na nahulihan ng push at kung ano ka. Isa yan sa mga question ko. Baka naman Boying, ikaw ang nagsusupply dyan kay Lisa. So, clear yan. Gusto kong line per line, sentence per sentence ang liliwanagin natin. Sabi ni reporter, ang nagbibigay daw si Justice Secretary. Wala pa ako sinabi na 100% o kinonfirm ko yan. At ang bumibili ay si First Lady. Okay? Ang bumibili ay si First Lady. Okay, I will focus on this para maintindihan ng lahat. Agosto, okay, nabanggit ko, ulit-ulitin ko kung bakit may lumalabas na ganito. Doon po sa reporter, pakinggan niyo po ang totoong kwento dito. Balikan natin yung issue na kami ni Pebbles Salakera, Pebbles Kunanan, okay, dyan sa Facebook na mga palangga ko, na supporter din ng Marcos, talagang loyalista ng bonggang-bongga dati, ngayon nabudol na. So, isa yan sa expose ko, mga kababayan, na noong si Lisa Ahas ay binoboljack nila si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Doon na nagkakagulo ang lahat. Ngayon, kami ni Pebbles, kami ni Lasas, kami lalong dalo, kami ni Pebbles talaga yung lagi nag-uusap during that time na ano ba naman ang nangyayari sa gobyerno ni PBBM. Kasi during that time, hindi ko pa siya tinatawag na kuting kasi binibigyan ko siya ng chance na, syempre, hindi pa nga nakakaupo eh. Actually, hindi pa nakakaupo, nag-aaway-away na sila. So, ang nangyari dito, ang sabi sa akin ni Pebbles Salakera, which is na pag-usapan na namin sa vlog, sabi yan ng gano'n, gigil na talaga ako dito kay Lisa at kay Taning, kay RJ Nieto, dahil nga sa ibang issue. Pero shortly, i-brief natin para mas maintindihan nyo lang. Sabi ni Pebbles, gigil na ako dito, tapos itong si Unanay, which is si Lisa Smugs, tawag kasi ni Pebbles dyan kay Lisa Smugs, Unanay, kasi unanay, ganon, yun. Tapos sabi niya, ilabas ko talaga tong mga conversation namin. Sabi niya, yung tungkol sa kay RJ Nieto, yung tungkol sa mga eksena nila na hindi ko alam during that time dahil hindi kami friend ni Thinking Pinoy o RJ Nieto Pengson. Okay, Ray Joseph Pengson Nieto. Okay? So dahil during that time, kung tumitibok-tibok pa ang aking puso para sa pamamahala ni Kuting, gusto kong ampatin si Pebbles Salakera. Okay? Anong ibig sabihin ng ampatin? Sabi ko, pinatotohanan ni Sasyan, Nay, sabi ko, Mother, sabi ko, wag mo munang ilabas. Sabi ko, kaupo lang, sabi ko ni PBBM, wag mo muna yung away-away. As in, ganon, sabi ko, pagtatawanan tayo ng mga dilawan. Okay? Pagtatawanan tayo na, sabi ko, Mother, Kasi, during that time, Agosto yun yung babalik ko pala from the Philippines to California. So gusto kong pigilan, hanggat kaya kong pigilan si Pebbles na ilabas niya. So ang nangyari, dahil para gusto ko sanang magkasundo ng lahat, 'di ba? Dahil ako wala akong pakialam kay RJ Nieto kung kaibigan niya si Lisa or what. Kahit even before. Kasi during that time, nung sinusuportahan ko ang mga Marcos, ang intention ko is manalo si Kuting.
manalo si Bongbong Marcos, wala akong pakialam kung sino ang mga kaibigan niya during that time. My goal, alam niyo lahat yan, from 2016 nung sinuportahan ko sila, kailangan manalo si Kuting para maano natin yung mga dilawan. Mapamukha natin sa kanila na, ito yung ano sa inyo ngayon. So yun, kaya gusto kong ampatin si Pebbles. Kaya pumasok itong salitang, ito sa reporter, ng si First Lady daw. Okay? Kaya pumasok si First Lady si Ahas. Kasi, tenext ko, mga kababayan, tenext ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko, Manang kasi ang tawag ko sa kanya. Sabi ko nang ganon sa kanya, ay, what is this? Okay, ganyan lang palangga. I am 92%. So ngayon, mga palangga, eto, ganito mga eksena. Sabi ko, Senator Amy Marcos, parang nag-worry ako. Okay? Nag-worry ako kay PBBM. Ano ba ang nangyayari? Sabi ko, may pasasabugin si Pebbles. Okay? May pasasabugin si Pebbles. I hope you can do something. At isa sa tinext ko, Senator Amy, at binulgar ko na rin yan sa aking lingid sa kaalaman ng aking kaibigan na si Mother Pebbles. Tinext kita, Senator Amy, na sabi ko, Manang, sana mabigyan naman ng work si Pebbles kasi, chef siya. Ako kumbaga yung nakiusap kay Senator Amy kasi kasi ganun yung personality ko eh. Kasi alam ko naapektuhan ang business ni Pebbles during the campaign kasi pinamigay niya yung mga hamburger niya. Pero gusto kong linawin, walang hiningi si Pebbles sa akin na i-push siya kung kani-kanino. Wala. Ako lang, personal ko. Kasi baka sabi ko, pag nag-work na si Pebbles as chef o whatever, kung saan man siya sa Malacanang, kasi yun ang expertise niya, hindi na mag-away-away. Na kahit yung si RJ Nieto ay isang mangingikil, scammer, bagman, wala akong pakialam during that time. Kasi my goal is maging presidente si Kuting. Maayos ang pamumuno ni Kuting. Kaya I exerted my effort, mga palangga, para pakiusapan si Senator Amy na kahit nabigyan ng work si Pebbles para magkabati-bati na. Baka iniisip ko lang na baka ito, si Pebbles, pag naging chef siya, ni Kuting, whatever, this is just me. Ay hindi na mag-away-away. Ganun ako kabudol. Ganun ko gustong protektahan si Kuting. Ngayon, mga kababayan, ang text ko, ganun ang content, di ba, kay Amy na may pasasabugin si Pebbles. Ang sagot ni Senator Amy Marcos tungkol sa ano yung pasasabugin ni Pebbles, yun bang inutusan siya ni Lisa sa pagbili ng pulburon? Na-shock ako ng bonggang-bongga. I did not mention anything pulburon o asin. Okay, yan yung term naman kay Pebbles. So, sabi ni Amy sa akin, yun bang pagpapabili ni Lisa ng yung pulburon na pinag-uusapan natin. Okay, pulburon, dalawang klase naman ng pulburon, di ba? Kaya naloka ako, tapos tinawagan ko kasi tatawag kami yan mahigit isang oras, 30 minutes, ganyan kami mag-usap noon nila Pebbles kasi nga gusto kong i-pacify ang lahat kasi ayokong lumabas to. Dahil supporter ako ni Kuting. Dahil ako ay loyalista talaga sa kanila noong time na yon. Kaya pinipigil ko siya. Kaya lahat ng ginawa ko, pinakausapan ko si Amy na baka nga pwedeng i-employ si Pebbles. Kasi nga ayokong masira si Bongbong Marcos ninyo. Okay? So galing kay Amy yung salitang, yun bang pagpapabili ni Liza Araneta Marcos, the First Lady ng pulburon? Tinawagan ko si Mother Pebbles. Mother, sabi ko, nagpapabili ba sa'yo si Lisa ng pulburon? Ganun. Ay, hindi. Wala akong kinalaman. Hindi ako ganon. So, coming from the sister, at tatayuan ko yan sa kahit saang hukom na sinabi niya yan sa akin. Hindi sa akin nang galing, wala akong kinalaman dyan. Hindi nang galing sa akin yung pulburon issue na yan. I mean, the other word of pulburon. So, galing sa sister niya. Okay, mamaya, wag kayong atat. Pupunta tayo dun sa paano inilako ang pulburon. Okay? Ngayon, ganito mga palangga. Alright? Sabi ni reporter, nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video? What would happen to the country kung mapapatunayan? Even noon, naririnig kita na may sinabi ka
na leader na nagsisi. You know what I mean? I just don't know who he is. Now may lumabas po na ganyan. So gusto ko sabihin doon sa reporter, with or without the video, ano nga ba ang mangyayari sa Pilipinas? Because the issue here is not only pulburon, the smuggling, kung ano-ano pa mga issue, di ba? So ngayon ang sagot ni Pangulong Duterte na nagdidiwang ang lahat, pati si Spider-Man na suot ko. Okay, ganito. Sabi ni Duterte, ni Pangulong Duterte, wala yan. Yang video, sabi niya, well, I can see that hindi lang naman, pinutol niya. Hindi lang naman. Kung i-extract natin ang salita ni Duterte, pwede niyang sabihin, hindi lang naman si Bongbong Marcos. Okay? Kasi hindi lang naman, sabi niya, lahat ng leader dito, maraming mayor, sabi niya, leader dito na nagsisi o nagpupulburon. There is no such thing. Sabi niya, kasi kung may ganyan pa yan, matagal nang lumabas yan. Wala yan. Okay, so nagdiwang. Okay, ang Malacanang, ay, fake news si Maharlika. Ayan, okay, my question dun sa mga budol supporters. Nung sinabi ni Duterte during campaign na may isang politiko at ang nire-refer niya, hindi man niya pinangalanan, ay si Marcos Jr. na nagpupulburon, galit na galit kayo kay Pangulong Duterte. Di ba? Hanggang ngayon, galit na galit kayo kasi narinig yan. So, nung sinabi naman ngayon ni Duterte, na wala yan. Okay? By the way, naintindihan ba ni Pangulong Duterte yung pulburon? So, I assume na naintindihan niya yung saltang pulburon. At before that press conference, may idea siya kung ano ang pulburon. Kasi parang as a president, kung hindi mo ginagamit, former president, kung hindi mo ginagamit ang salitang pulburon, what the heck are you talking about? Ano? Di ba? Analyze natin ng bonggang-bongga. Kung ako ay hindi nagpa-follow sa social media, wala akong narinig ng mga balita, ganun-ganon. First time ko narinig ang tanong sa akin na, anong masasabi mo dun sa, sinabi ni Maharlika na nagpupulburon? Ang sasabi ko, what? Pulburon? Kumakain? So, yun yung initial reaction mo. But definitely, may idea na si Pangulong Duterte kung anong ibig sabihin ng pulburon. Ganon. Ngayon, at another alarming, yung sinabi ni Duterte na may mga mayor, hindi lang naman, di ba, pinutol niya, hindi lang naman, so, pag itinuloy ko yon, hindi lang naman si Kuting. So, maraming mga mayor. So, sino ng mayor na yan? So, okay. So, ibig sabihin, talagang talamak ang pulburon sa Pilipinas. Itong mismo mga leaders coming from the mouth of Duterte. So, bago mag-fiesta ang Malacanang, binigyan kayo ng konting kasiyahan ni Duterte kahapon. Kung galit na galit kayo during the campaign, nung sinabi niya, okay? Ngayon, mga palangga, okay? Ayaw, ang issue dito mga palangga, ayaw niyong paniwalaan si Duterte noon. Ngayon, naniniwala kayo sa kanya. So, those are contradictory statements. You know why? Okay? Pwedeng isa doon ay totoo. Okay? Pwedeng isa doon ay totoo o pwede lahat yun ay totoo ay pwede lahat kasinungalingan. Okay? Yun ang I think ang contradictory statement. Pero sa mga utak ng Pulburon at utak ni Lisa, natuwa sila. Pero nagalit sila kay Duterte. Question, nasagot ni Duterte, kinlear niya ba si Marcos Jr. na hindi nagpupulburon? Sabi ni Duterte, ang tanong kasi, ang subject kasi is the pulburon video. Sabi niya, wala yan. Yung video na yan. Well, I can see that. Every hindi lang naman kasi putol-putol nga siya, hindi lang naman, di ba? Lahat naman, may mga mayor, so yon. So nagsaya kayo. So gusto niyo ba malaman ang istorya kung bakit nag-ugat ang Pulburon, ang pelikulang Pulburon? Ganito yon, mga palangga. October, kung hindi niyo binura, kung Lisa Marcos, Ahas Kuting, kung hindi niyo kasi dinilit, okay, kung hindi nyo ginawa ng paraan para ibagsak ang dalawang Facebook page ko na Maharlika na may 900,000 followers. At another blog is another Facebook na Maharlika Boljakera na 100 something followers.
'Di ba? Nandoon ang timeline. Nandoon ang record, mga palangga. Nandoon ang record kung kailan ko sinabi about the pulburon video. Ang mali sa reporter, doon sa mga reporter, mga kababayan, walang ni isang nagtanong sa inyo palangga. PRRD, sinabi ni Maharlika na si Kuting Jr. daw ay nakalagay sa narco list at lumuhod na kiusap si Senator Amy Marcos sa'yo na wag siyang ilagay sa narco list. Yun yung na-miss nyo. You know, kung ako reporter, I will make sure na handa ako sa lahat ng bala ko kapag nagkaroon ako ng chance na nandiyadyaan ang former president at tatanungin ko yung mga issue na pwede kong matanong para maliwanagan ang lahat. So ngayon, mga kababayan, so balik tayo, nandoon sa timeline ko ang kung kailan ko unang sinabi, 'di ba? Kung nakaka-follow kayo sa akin, ang sinabi ko diyan, pulburon video, nakakapanabik, nakaka-excite ang showing ng pulburon video. Nandoon po 'yun sa Maharlika page ko na binagsak ng gobyerno ni Kuting at Ahas kasi ayaw nila, 'di ba? Ayaw nila malumawig pa ang vocabulary ng pulburon. Pulburonic ba si BBM? Second question, may pulburonic video ba? Sabi ni Roy ng Bagong Lipat. Exactly. Pulburonic ba? I mean, nakasama ba siya sa narco list? So, yun. By the way, sa aking mga palangga, dahil pinatay nila yung buhay ko doon sa Maharlika page at Maharlika Boljakera, baka naman, okay? Baka naman gusto nyong i-follow si Boljakan, okay? Diyan po ako nabubuhay ngayon. Ayan, may 30,000 na tayo. At least, dumadami pa rin. Okay, balik tayo. This is really intense. Okay? Paano nga ba nagsimula si Maharlika sa pulburon video? Paano ko ito nalaman? Sino ang taong nakausap ni Maharlika? Ready na ba kayo? Pero hindi natin muna siya papangalanan. Okay? Ganito po kasi mga palangga. Nung nagkakagulo na sa Malacanang yung tungkol nga sa kay Attorney Vic, 'di ba? May mga tinanggal, may mga kumbaga pag unang salvo pa lang ng gobyerno ni Kuting ay labo-labo na. Isang araw, habang ako ay nagpapahinga, okay, sabi ni Ati Cosmat, Senator Nikki Cosseteng, hello po, ano ba si Nikki Cosseteng? Oh, ayan, isa yan, number 1 yan na may statement. But we're talking about, the subject here is the pulburon video na pinasinimunuan ni Maharlika. Okay. Ito kasi Maharlika na to Ikaw talaga Maharlika, ayaw mong tumigil Kaya tuloy yung ulo mo, pinatungan na ng pategi ka ng Malacanang Pategi ka ng mga hitad. Alright. Okay. So, sasabihin na ba ni Maharlika? Yes, sasabihin na natin about kung saan po, siguro ang dapat ang title natin dito, maliban sa paglalako ng pulburon, ay paano nga ba nag-ugat? Okay, kasi bawat istorya, di ba? Bawat istorya may inuugatan. Okay? The fact na nataranta na ang palasyo, ibig sabihin ay sila mismo sa Malacanang naniniwala na may pulburon video. Bagong lipunan, true! True. Kasi kung hindi sila kung walang ginagawang bisyo si Kuting, bakit kayo natataranta? Okay, pabitin-bitin pa to si Maharlika. Discover by virtue of this magic wand. Malacanang, are you ready? Okay, ito po kasi yan. Sometime in August, September. Hindi ko na kasi matandaan kung August, September, October. Kasi nga, dapat i-retrieve ko yung mga post ko sa Maharlika. Nandoon kasi lahat. Tanginan nyo kasi. Ibalik nyo, Lisa. Ibalik mo. Para mas mapakita nyo sa tao na hindi kayo diktador. Okay, sige. Going back. Tinawagan ako ng isang kaibigan ni Lisa at ni Kuting. Okay? Ang sabi niya sa akin, Maharlika, okay? This is, kaya kong tayuan to sa korte. So, kasaang korte? Korte ng Mars, korte ng mga budol, lahat ng korte. Kaya, sabi niya, Maharlika, napanood mo na ba ang video na nagpupulburon si Kuting? To be honest with you, ang sagot ko sa kanya is ganito.
Ikaw, napanood mo na ba? Hindi ko kinonfirm, okay? Hindi ko kinonfirm kung napanood ko o hindi. So, binalik ko yung tanong. Ikaw, sabi ko na gano'n, napanood mo na ba? And we are talking 2022 ito, mga palangga. Tapos sabi niya, actually, nilalako yung pulburon video. Diana, thank you palangga. Diana Kindiagan. Yeah, I'm very consistent. Lahat ng kwento ko, you know, lahat ng pangyayari na alala ko. Dilala ko kasi Maharlika. Sabi ko, magkano? Sabi niya, 10 million pesos. Ngayon ko lang to sinabi sa inyo. Siyempre, sa labang ito, hindi mo lahat ibubuhos ang bala mo. Unti-unti lang. Para mabuang si Lisa Smugs at ang gobyernong ito at hindi naman lahat ibuhos mo, di ba, na bagyuin mo kaagad. Bigyan mo ng konting laban, baka sakali makabangon. Sabi ko, what? 10 million pesos? Sabi ko pa nga, nag-joke ako kasi alta din itong taong ito. Kaibigan ni Kuting eh. Sabi ko, bilhin mo na. Sabi ko, bilhin mo na. Sabi ko, 10 million lang. Sabi ko, 10 million, bilhin mo na ng bonggang-bongga. Sabi ko, ganun sa kanya. I was just joking, you know, candidly. Tapos sabi ko, sabi niya, baka naibenta na rin ito sa iba. Sabi ko, well, ganun na sabi ko, maybe yes, maybe not. Sabi ko, hi, Proud Pinoy for Life. Maybe yes, maybe not. Hindi ako nagbanggit ng mga, you know, talagang statement na close-ended. Okay? Statement na, okay, yes, oo, nakita ko, yes, bumili, ganun. Sabi niya sa akin, grabe, 10 million. At, pero alam ko napanood, inaano lang ako nitong kausap ko. Grabe talaga, sabi niya sa akin, bakit ganito? Nabudol talaga tayo. Bakit may presidente tayong ganito? Sabi niya, Maharlika, kung alam ko lang, hindi kami sumuporta kay BBM, hindi kami sumuporta kay Kuting. Ang sabi ko pa nga, nung time na yun, kasi hindi pa talaga ako nagsasalita ng against kay Kuting nun eh. Kasi I was giving him a chance to prove himself para ibangon niya ang Pilipinas. Tapos sabi ko pa nga, bili mo na yan, tapos itago mo para hindi na magkalat. Sabi ko, bili mo na yan, 10 million lang naman yan eh. Sabi ko nang ganun. Joke pa nga ako, sabi ko, kung ako lang may kakayahan na pera, bibilin ko lahat yan. Lahat ng magbenta, itatago ko para hindi masira si Kuting. Yun ang sinabi ko, Bongbong Marcos. So, you deny that or what? Mayroong video. Ngayon, may video po, hindi pa lang lumalabas ng ngayon. But, balik tayo sa statement ni Pangulong Duterte. Kala ko ba ayaw niyo paniwalaan si Duterte nung campaign? Tapos kayo naniwala kayo sa kanya. Di ba kayo mga sanga-sanga? Di ba? Ano yun? Ginujuto lang kayo ni Pangulong Duterte? Yes. Sino kaya ang may hawak? 10 million pesos po binibenta. It just so happened na yung mga nakausap ko dyan, mga palangga, kumalat na yan. So kung ikaw, bibilin mo ba ang 10 million? Diba? 10 million para what? To sirain si Kuting. Actually, hindi mo kailangan sirain si Kuting. Bulag pa ako nun, bulag-bulagan pa ako nun. Up to the last minute, Marcos Jr., nagkamali lang kayo. Pinrotektahan kita, lingid sa kaalaman mo. Pati yung ikaw Senator Amy, pinrotektahan ko kayo. Kaya nung sinabi ko sa'yo na Senator Amy, baka naman pwede nating i-hire si Mother Pebbles kasi naman ang laki naman ang nagawa sa atin kay Bongbong. Hindi naman sabi ko nanghihingi ng ito pa pala, hindi naman siya nanghihingi ng mataas na posisyon like secretary or USEC. Sabi ko kung ano na yung qualifications, which is sabi ko mahilig siya magluto, yun talaga ang skills niya. Sabi ko nang ganun, bigyan naman natin ng chance ang tao kasi iniingayo kong lumabas ang kabulukan ninyo. Tangina. Okay, Kuting, alam mo na, ganito magmahal si Maharlika kahit sa tunay na pag-ibig. Poprotektahan kita dong hanggat kaya ko. Okay? So it just so happened na tuloy-tuloy, imbis na maging mabuti kayo para sa bayan, tinira nyo pa kami. Ikaw, Lisa, ang hinayupak ka,
kayo lahat, tinira nyo pa ang mga taong nagmahal sa inyo katulad ni Attorney Vic Rodriguez, ni Pebble Salakera, ni Sas, lahat kami, tinira nyo ng bonggang-bongga, ginawan nyo kami ng istorya. Ngayon, di ba? Ngayon nyo lang siguro alam kung paano ako magprotekta bilang isang kaibigan. Di ba? Ganun naman talaga eh, kaibigan, pag nagkaibigan, yung mga pagkakamali ng kaibigan mo, tatakpan mo ng konti pero kakausapin mo. Baka may chance na pa magbago. And that's realidad. Kahit sa relasyon ng mag-asawa, relasyon ng magkapatid, relasyon ng magkakaibigan. Kung mahal mo yung kaibigan mo, kung naniniwala ka somehow sa kanya. Pero sa point ko, pinuno nyo ang salop. And now, ina-announce ko sa buong mundo na mayroong video ng pulburon ni Kuting na nilalakpo sa buong Pilipinas. So for sure, mura na lang ngayon yan. Baka makabili kayo kasi nag-ano na yan eh, nagkakalat na. Diba? So yun yung kwento na nilako yan sa mga mayayamang komunidad. Eto, may challenge. Let's open our brain cells right now, our neurons. Okay? And I am willing. Well, nagtitestify na ako dito, atras pa ba ako? I challenge you. Congress, Senate, di ba ang hilig nyo magpatawag ng mga resource person? Sa issue ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy, piniga nyo sila kung sino ang nagsabi na allegedly may 1.8 billion na ginastos si Tambaluslos sa kanyang travel funds. Pigain nyo kami. Para mas maganda, okay? Baka mas maganda, you know, natatawa ko sa mga comment kasi ng ibang palangga eh. So, para mas maganda, para idokumentado natin, para maging proud Filipino tayo na once, di ba, sa buhay natin ay mayroon tayong presidenteng Adictus Benedictus ng Pulboronic. Congress! Tambaluslos, ikaw ang Speaker of the House. You have the power. Tayo na sa inyong power. You open an investigation in aid of legislation na sinasabi ninyo. Ipatawag nyo. Mag-imbestiga kayo. At pigain nyo kami. Sino ang may hawak ng pulburon? Para mas maganda, i-flash dyan sa loob ng Congress. Mas maganda yon. Dokumentado. Papapanood tayo lahat ng mga tanyag na mga leaders sa buong mundo, hindi lang sa vlogger. Pigain nyo at panagutin nyo kung nagsisinungaling kami. Okay? Pwede naman ako sa, yes, mag-Senate hearing tapos mag-Zoom ka, Maharlika. Yes, pwede naman yun. Oh, pwede naman kahit sa ano ba, yes ko, pwede naman tayo mag-Zoom. You open an investigation kung meron ba na pulburon video, i-drag natin lahat. Baka maloka kayo. Do you think ilalabas na lang ng ganon-ganon? Yan. Sabi nyo, total nanonood kayo Congress eh. Di ba kung gusto nyong malinis si Marcos Jr. na siya ay hindi nagpupulburon ever sa buhay niya, ipatawag nyo kaming lahat. I'm willing to testify here sa screen ko. Pigain nyo ako. Pigain nyo ako ng bonggang-bongga, Maharlika. Saan nag-ugat? Ito, sino ang nagsabi sa'yo? Ano nangyari? Dadadadada. Tapos isama nyo na rin si Lisa, yung aking expose na si Lisa ay nakipag-meeting sa Okada. Isama nyo yung sa Okada na nakipag-meeting sa bribery at pangungutong, pangangamkam sa business ng Okada. Ibatawag nyo. Nasa social media na tayo ngayon. Mag-hearing-hearing na tayo. Hearing is the key, sabi na siyan, di ba? Para dokumentado tayo mailagay sa history ng Pilipinas. At doon nyo ako ngayon kuyugin na si Maharlika. Ngayon ko ako'y nagkamali. Okay? Doon nyo makikita. Doon sa mga statement ko na sinabi mismo ni Amy Marcos na ang sister-in-law niya kung bumili ba ng pulburon kay Pebble Salakera, ipatawag nyo kaming lahat na nagkikriticize sa inyo. Huwag yung papatayin ninyo yung Facebook account namin. Yan ang tama. Gusto nyo kaming patahimikin.
2 Facebook account ko, page ko, binagsak ninyo. So kung gusto nyo akong kuyugin ng bonggang-bongga, nagigil kayo gusto nyo ako ipagurgur, di ba? I challenge you, Congress and Senate, open an investigation about sa sinasabi ni Maharlika na polvoron video. So, ang buong mundo ay makikinig, mag-tune in. Hindi natin ipapalabas sa Maharlika, sa Boljak TV o sa amang Facebook, sa Congress natin, para mag-viral naman kayo. Di ba? Para mag-viral kayo. Oh. How about the statement of Jason sa ano ba yan palang? May sinabi ba? Lahat ipatawag na. Bakit ni isa sa kanila? Bakit piniga nyo si Ka Eric at si Loren kung sino ang kanyang source, sino ang kanilang sources dun sa 1.8 billion? Pigain nyo kami. Ako gusto ko mapiga ako Pigain nyo ako. Kung saan nagsimula ang polvoron video. Dali, come on, bring it on. You have the power. Nagsasaya kayo? Dahil sinabi ni Duterte, nawala yan. Lisa. Diba? Ang sister-in-law mo mismo ang nagsabi na nagpapabili ka ng pulburo, nagtatanong, wala kaming kinalaman. Yeah? Simple as that. If this is damning, mga palangga, sa tangay ng reputasyon ni Kuting. Kung ito ay nakakasira, which is talaga naman, hindi lang nakakasira ito kay Kuting. Nakakasira sa buong sambayan ng Pilipino, nakakasira sa ekonomiya, nakakasira sa seguridad, nakakasira sa bawat kinabukasan ng Pilipino. Di ba? O, sabi ni Rehoboth Dinaido si Amy, kaya ano sabi? At yung tungkol sa pagluhod o pagmamakaawa ni Amy na tanggalin si Kuting sa narcolist, ipaimbestigahan niyo sa Congress. Tanginan niyo ang tatapang niyo lahat yan. Naharapin ko kayo dito sa Zoom. Lahat kayo na nanggipit kay Lorraine. Kahit paikot-ikutin niyo ako ng mga tanong, sasagutin ko lahat ng question niyo. Oh, gusto niyong protektahan si Marcos, di ba? Open an investigation. And the people will listen. Ano? Supportive. Sabi ni Sinsen, bait pala si Unanay. Supportive. Oo, supportive sa vision ng kanyang ano. Another thing, mga palangga. Okay? Post ni Jason sa December 27, bakit hindi na ako excited na makitang muli yung video ng isang mama na may pulbos sa ilong at gilagid? Ayan, matawag nyo kami lahat kung ano yung mga statement, ano yung mga cryptic statement. Ako, straightforward. Sinabi sa akin ng aking source na nilalako ng 10 million noong 2022 ang polvoronic video. Hindi ko kinonfirm kung ako ay may hawak o wala. Hindi ko rin kino-confirm ngayon kung ako ay may hawak o wala. Bala kayo. Diba? Bala kayo mag-guess, Lisa. Pero alam, tapos ipatawag nyo rin si Nikki Cosating. O kayo, talagang buong buo, ayan, nandyan sa Pilipinas. Patawag nyo kaming lahat. Diba? Yung Rolling Stone, ipatawag nyo rin. O patay na yung iba dun sa kanila. Buhay pa ba? I'm not sure. Okay? Nag-akusa, past man o present. O, tapos si Duterte, naku, fake news si Maharlika. Naniwala sila kay Duterte, pero noong kampanya, ayaw nila maniwala kay Duterte. Mga siraulo. Mga gonggong. Nakakry lang kayo niyan eh. Ano ba yun? Ay, nako. Okay. Budol-budol man. Ngayon, buhok ni BBM is the key, sabi ni Roy. Oo nga. Hilaan nyo nga ng buhok yan. Ay, PSG, baka naman, bunutan mo ng buhok yan si Kuting. Ay, yung roots niyan. Ay, nako, nakakatawa na lang tong mga to. Marami nag-message sa akin, Miss Maharlika, paano na yan? Hindi binanggit ni Duterte na may video. Oh my God, use this, darling. Okay? Do you think ayoko mag-ano kay Duterte na sabihin ko may hawak siya or what. Do you think kunyari hawak niya? Sasabihin niya ba yan ngayon? O sasabihin niya ba doon? Hindi naman ganun-ganun yun. Right? Sabi ni Faye Saidela, if you don't know Ty Diggs yet, well, it's about time na kilalanin nyo. Ayan. Itag si Rafi Tulpo,
Sa Senate hearing para magkaalaman. Sabi, yun na nga eh. Total nanonood naman kayo sa akin. Imbestigahan nyo to. Diba? Pigain ninyo. Mag-open lang kayo na imbestigahan ang pinagsasabi natin dito na polboron video na ito. At ang pagiging narcolist ni Kuting na nakasama dyan, imbestigahan natin. Para magkaroon na tayo ng kalinawan kung sino ba ang nagpe-fake news dito. Pero kung pilit nyung i-take down ang mga page namin, jutang genimis ninyo, gobyerno, Kuting at ahas, isa lang ang ibig sabihin yan. Totoo lahat ang aking revelasyon dito. Totoo lahat ng expose ko kasi nasa inyo lahat ng power para matigil niya. Gusto niyo ako parusahan, di ba? Gusto niyo akong gurgurin, di ba? You open. Maghiring-hiring tayo dito sa Zoom. I-live natin para marinig ng taong bayan. Tanungin niyo ako, gisahin niyo ako. Moment of truth. Saan nagsimula ang issue ng pulburon? Hindi pa todo yan. Installment muna. Di ba? Installment muna. Magmasyado kayong atat. Kakaloka. Bakit kaya hindi siya pinahuli ni PRRD? Actually, good point yan, Koninay. Kaya nga, kailangan imbestigahan natin. O, ipatawag din natin si PRRD. Lahat kami ipatawag nyo. Para, di ba? Para bonggang-bongga dyan sa Congress. Ipatawag nyo kaming lahat. Patawag din si Attorney or Congresswoman Rowena Guanzon. O, patawag. O, si Inday Rowena. O, patawag natin lahat yung mga yan. Patawag, hindi lang ako. Ano kayo? Ako lang target nyo. Okay? Sabi ni Shirley, with or without the video, I believe Polboronic si Junior. Okay? Ito na ang pinakawalang kwenta, sabi ni Bentot na gobyerno. Alright. So ngayon, mga kababayan, and the good thing is, I'm grateful, no? At least aware ang taong bayan. Sir, spoke, Sari Roque, na-interview ko yan in the past. Thank you for bringing that up, yung issue sa Polboronic. Na kung talagang gusto ni Kuting na maklaro, mag-drug test siya. Pero actually, kayang ipeke yan. Secretary Harry Roque, okay, my friend, okay, Mandy Garcia, thank you, and proud Pinay for life. So madali yung pekein yan, na sure ba nga nung nakaraan, di ba, nung eleksyon. So ngayon, ang pinakamaganda, correct me if I'm wrong, dating spokesperson Harry Roque, maganda yung sinabi niya dun sa kanyang blog, okay, na kailangan sagutin ang akusasyon. Itong akusasyon na ito, at stake ang buhay ng Pilipino. This is not really accusation. This is a revelation. Coming from my sources, baka magulat ka, Lisa. Yung mga taong sumisip-sip dyan ngayon sa likod mo, idadrag ko silang lahat. Okay? Yung mga taong kinabangga ako, at kung ano-ano ang mga chinichika dyan ngayon sa likod mo, bibit-bitin ko kayo lahat sa Congress at sa Senate. Kaya magtigil, ha? Okay? Kaya magtigil kayo sa kasiyahan ninyo. Kung gusto nyo sumaya, open an investigation, as simple as that. Nag-open nga kayo dun sa 1.8 billion na allegedly ni Eric at saka ni Ka Eric. Ito, Coca-Cola, Polboron, ayaw nyo mag-open. So pag hindi nyo ginawa yan, ibig sabihin, takot kayong ma-expose ang Polboron video. So yun yung challenge ko sa inyo. Right, Miss Delia Cornejo Bencio? Thank you palangga. Sabi niya dyan, puro kayo video, nasa akin ang video, tawagan niyo ako 1 billion. Mataas ang presyo pa lang. Right? The game is on, sabi ni Meg Pinay. Wala na akong tiwala sa mga politiko. Relax lang tayo, tuloy-tuloy lang ang support kay Maharlika. Thank you palangga. Solid Maharlika. Ako, Donnie Quesada, Sarah G. Marin, thank you. So, actually, gigil na gigil talaga ang Malacanang. O ano, Lisa, lalaklak ka na naman ng Polboron. At ipatawag nyo rin ako. O, pag-usapan na natin tungkol kay Kuting. Okay? Namuntik na siyang mategi. Dahil sa kanyang muscle spasm, nataranta ka, Lisa, sa Malacanang. Diba? Ipatawag natin yan kung saan nanggagaling yung mga yan. Ipatawag natin na nung ipatawag nyo pala ako.
Okay, na nataranta ka, Lisa. At na yung December to December 3 na na kunyari ang tawag dyan, nag-kubid-kubid run yan si kuting mo. Patawag niyo ako. Huwag niyong patayin yung Facebook ko para makita niyo yung timeline doon kung kailan ko pinost yung pulburon. Ang hirap sa inyo, duwag. Okay? Mga pulburonic kasi. Pulburonic yung utak ninyo, hindi nagpa-function. Nasa inyo ang power, nasa inyo ang pera, pero the only way na kaya nyong gawin, i-shut down kami. I-shut down ang Facebook namin. At hindi yan magandang strategy. Pangpulburon yan. Pinikitil nyo ang aming malayang pamamahayag. Kung gusto nyo talaga akong parusahan, dahil si Marlica nagpapakalat ng fake news, si Marlica nung destabilizer, chuchu-chuchu. Call a Senate hearing and congressional hearing. Simple as that. Then let's drag everyone in the country. Drag natin ang mga taga-Forbes Park, mga taga-Ayala Alabang, lahat i-drag natin sila. At ang baka dyan ay talagang sama-sama ang ating power. Diba? Power Rangers tayong lahat. Miss Orlando Nicolas, hello. Pang MMF o baka pwedeng i-direct. O baka gusto nyo pang pagkakitaan ng Viva Films ni Boss Vic at Daryl Yap, Direct Daryl Yap. O, pwede rin, o direct, baka naman. Ikaw na mag-direct. Okay? Kunin mo ako taga-jampal ng mga pulburonic. Okay? Pag napelikula mo yan, bibit-bitin ko itong pang-jampal natin sa mga pulburonic. Okay? Kasi 10 million ang offering dyan eh. Ay, 10 million ang laku-laku niya noong 2022 eh. So ngayon ko lang sinabi sa inyo yan. Knights of the Warrior, sabi ni Jonyo Tyrona. Ay, si Yoso TV, ang ganda ko daw ngayon. Nakatulog kasi ako palagi. Minsan mukha akong, kururu. Minsan pag hindi ka nakatulog, mukha ka rin kururu, di ba? Powder Ranger! Okay. Sabi ni RJ Mananza, Powder Ranger versus Power Ranger. I love that. RJ Mananza. Okay? Pulburon the movie, direct. Oy, sabi ni Yaki. Oy, direct, ayan na, may project ka na. Pulburon the movie. At ilagay na natin sa vocabulary yung gurgur at saka pulburon. Sana all may kapangyarihan. So ngayon, huwag kayo masyado magdiwang. Wala nang alam si PRD sa news about the nawala. Anong kuro-kuro? Wala lang. Mga words ko pa lang kung saan-saan galing. Kuro-kuro. Yung parang si Lisa, parang corduroy. Yung muka, kuro-kuro. Yung parang haggard lang, yung mga datingan. #challenge yan, madam. Hearing is the key. Sabi ni ASEAN. Yeah, hearing is the key. Siyempre sa Senado yan ipapalabas ang video kasi pag ngayon wala na silang alas. Polboron. Ano yan? Polboron ang pagtawanan kayo sa USA, pulburon, gusto nilang magkatawa-tawa ang Pilipinas eh. 'Di ba? Para naman maging plano natin panindigan yung pagiging proud Pinoy natin. Alright? Sino? Oh, Go Mother Dragon, sabi ni EB. Baka sagutin tayo, pulburon, nasa red ribbon. Ay, nako, nakakaloka. Okay? Bingo na! Sino kaya ang kumuha ng video? So, yeah, this person, marami pala, hindi lang person. Ito mga personalities na ito parang kailangan natin sila protektahan. Baka gurgurin to. At kapag ginurguri ang mga personality na yan, I know them, mga taong ito. Kilala ko sila. Kilala nyo rin sila. Okay? So, kaya nga, ganito lang ang mangyayari dyan eh. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo na kinukumbinsi ni Amy Marcos yung kanyang kapatid na si Kuting na mag-step down na dahil sa ginagawa ni Lisa nila sa panghahalay sa ating kaban ng bayan. In terms of pulburon, in terms of ito pa, Lisa, jutang ginemis ka. Ito mainit-init na balita. Pinapakuha ko lang yung mga pangalan ng kamag-anak niya na inilagay ni Lisa Marcos sa plantilla position sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na hindi nagtatrabaho pero sumusweldo. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya isa yan sa kinakausap ni Amy Marcos ang kanyang kapatid na mag-step down na dahil nakikita rin ni Amy Marcos ang ginagawa ni Martin Araneta at ni Lisa at ang nila Tambaluslos na
nagbinababoy nila ang gobyerno. And I hope, I don't know, ano bang latest kay Aimee ngayon? Imagine nyo mga kababayan, ang mga kamag-anak ni Marie Luis Cacho Araneta Marcos ay inilalagay ang mga pangalan sa payroll ng iba't ibang ahensya. Okay? Para pasweldohin ninyo, nating lahat na hindi naman nagtatrabaho. Tumatanggap lang ng pera. This is more than pulburon issue. Lahat ng ginagawa ni Lisa Ahas Marcos ay pangbababoy sa bayan natin. Mainit-init yan na balita, palangga. Galing sa puting ahas ko. Okay. Basahin ko lang. Okay. Okay. Maharlika. Ito, breaking. Si Smugs ay ang kanyang mga kamag-anak ay nakaposisyon sa government. Hindi nagtatrabaho talaga, tumatanggap lang ng sweldo. Tapos sabi ko, sana makuha natin yung mga names. Grabe ang kahayupan nila. Ang sagot sa akin, I will try kung makukuha ko yung mga pangalan. Sinishare ko lang sa inyo, ganito po kadorobo, ganito kambambobudol ang gobyerno ni Lisa Araneta Smugs at ni Ander Disaya Polboroni Coting Jr. So if you want to clear your name, Coting Polboronic video, you are the most, kayong dalawa ni Lisa Smugs, well, taga-perma-perma ka, the most powerful person in the Philippines. At ako, ano ba tingin niyo sa akin? Ito lang na kaya niyong tirisin. Then, call a hearing. Push your tambaluslos. Hearing natin tungkol sa pulburon video. Na-challenge ko yan sa mga kongresista. Lapas natin! Nang magkaalaman na yung mga taong bayan nang matapos na itong pulburon issue na ito. Diyos ko po! My goodness! Imagine ninyo, ano ang expect natin sa Congress, mga palangga? Okay? Ano ang expect natin sa mga ito? Dahil kagabi, ano ang sinabi ko sa inyo? Na binibigyan ni Tambaluslos. Saan na yun? Diba? Na binigyan niya ng pera. Ilang ano yun? Yung sa assistance to individuals in crisis situation under DSWD, AICS, MAIP, Medical Assistance to Indigent Patient. Doon yung sa TUPAD, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Diba? Itong TUPAD, DOLE, under DOLE. Okay? Binigyan ni ayon sa ating puting si Tambaluslos ng 5 million, 10 million, ang computation yata natin kagabi, total of 22 million na tinatanggap ng bawat kongresista at idinadaan sa mga proyektong ito na kunyari ibibigay sa inyong mga indigent Filipinos, yung mga nangangailangan, kapalit ng form o papipirma dito sa isinusulong nilang charter change para via People's Initiative para baguhin ang ating konstitusyon para manatili sila sa pwesto. Ganito kabulok. Okay? So kung umiikot ang tumbong ni Lisa at ni Coting ngayon sa pulboronic video, lalong iinit sa mga susunod na panahon. Ito lang yan. Ferdinand Marcos Jr., aka Coting ng Norte, kung ayaw mo madrag ka sa Congress, para mapatunayan mo, right there and then, magtitest tayo. Hindi pwede yung sabit-sabit ng form. We will get doctors. Okay? Kung pwede mag-import tayo ng mga Amerikanong doktor. Okay? Kung pwede. Para walang bias. Kasi ang pwede nyong bayaran lahat, doktor, pwede nyong bayaran lahat. Yung private na walang, walang kinalaman sa inyo. At mag-drug test ka sa harap sa Congress from, pakita natin sa taong bayan kung malinis ka. Kaya kung hindi ka pulboronic. The only way para mapasinungalingan si Maharlika, si Duterte, si Nikki Cosseteng at ang iba pa na mga general na mga matitikas at matitigas na nakapanood na. Okay? Nitong pulboronic video na yun. The only way para ma-save mo yung asmo Coting ninyo, buksan, papuntahin si Coting, si Lisa, sama na lahat na yan, at kumuha tayo ng doktor
na magte-test sa'yo. At kapag ako'y mali, okay, sa mga sinasabi ko at ang mga taong magiging involved sa hearing na ito, parusahan nyo kami ng ayon na ayon sa batas. Ay, my God. Ano kinatatakot nyo? Ano kinatatakot nyo sa katotohanan? Kayo nasa panig kayo ng katotohanan. Ganito lang yan, mga palangga. Kung ito'y lahat kasinungalingan, matagal na ako nakulong. Okay? Matagal na ako nakulong kung totoong sinungaling ang pinagsasabi natin dito. Pero hindi ako magpapakulong sa panggigipit lang na katulad na ginagawa ni Lisa na mag-iimbento ng address at gagamit ng mga tao para kasuhan ako ng tanim-tanim kalokohang mga kaso. Okay? So gusto nyo, harap-harapan tayo, i-test natin si Kuting sa harap ng Congress. Total, you spend what? 8 hours, 12 hours during the budget deliberation? Kasi excited kayo lahat sa budget. Let's spend 12 hours o 24 hours. Ipakita sa taong bayan. Check up na natin. I-test natin ang ulo yung putotoy ni Kuting. Unang-una test natin yung putotoy niya kung may balls ba siya o wala. Number 1 yun. Kasi under desire. Tingnan natin, timbangin natin yung betlog niya. Di ba? Pa-drug test si Hello Kitty at gamitin ang lahat ng available specimen like scalp hair, chest hair, underarm, leg hair. Kasama, okay. Yeah, sabi ni Lolitsi, oo nga palangga, ang mga clippings undergrad dapat ang testing. Underguard, yeah. Yun nga. Oh, para doon, pwede nyo na akong i-request, ikulong niyang Marlica na yan. Ikulong. Na kanino ang burden of proof? Wala po sa akin. Nasa inaakusahan. Hindi man tayo abogado dito, pero nasa inaakusahan ang burden of proof. Show the result to the public. Diyan natin ilabas sa Congress kung ikaw ba ay zero or drug-free or pulboronic-free. Then with that, okay, kung mali ako, di parusahan. Pero kung makita ng taong bayan, jutang na bawat dulo ng lahi mo, Kuting, ilalagay namin sa history ng pulburon. Oh, well, in fairness, sorry. I will take it back. Hindi naman lahat ng kamag-anak, na nagpupulburon. Sorry for that. Okay? Lahat ng pulboronic na lang na kamag-anak mo. Kasi hindi naman lahat ng magkakamag-anak nagpupulburon. Hindi porket nagpulburon si Kuting. Diba? Lahat pinsan, anak, apo, hindi naman ganon later on. Diba? So, yun lang naman ang natin. Ang hamon dito. Hindi ako makakomment. Okay, sabi ni The Apricot. Ewan ko pa lang gawin. Inaano ba tayo? Hello Kitty, pa-drug test ka na kasama si Habas. Sino si Habas? Okay, nawala yata ako. Magpa-drug test ka BBM. I-hashtag nyo. Paano ba hashtag natin? Magpa-drug test ka BBM. Then, Senate hearing. Pulboronic hearing. Yan, pulboronic hearing. Now na. Whatever, anong hashtag natin. Ito lang sa akin, para matapos na itong pulburon na to. Nagsimula ito kay Pangulong Duterte about the pulburon issue. Tapusin mo, Kuting. Ipakita mo sa taong bayan ang iyong test. Na honest yan, hindi yung papel-papel lang. Kayang doktorin yan. Kayang tutukan ang sentido ng doktor para pirmahan na ikaw ay pulboronic free. So pakita mo sa taong bayan. Muli, this is your fair lady Maharlika na laging tumitibok-tibok ang dibdib para sa pakikipaglaban. Hindi po tayo pasusupil, hindi tayo papatapal ng bunganga sa kabila ng tinumba nyo ang 2 Facebook page ko. Isa lang ang ibig sabihin yan. Takot kayo sa katotohanan. Okay? So sa susunod uli na video natin, Lisa's Mugs, magbalot-balot ka na.